At eto na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang ang karanasan ko sa aming bahay. Ang nakaraan. Maraming karanasan at hindi lamang po ako ang nakakaramdam sa loob ng aming bahay, kundi pati ang aming mga kaibigan. Dinala ko noon ang kaibigan ko at classmate ko rin siya noon sa mga panahong iyon. So dalawa kami natulog sa kwarto. At sa mga oras na yon ay hindi ako takot sapagkat dalawa nga kami sa kwarto. Nung humiga na kami, ay mabilis humiwalay ang diwa ko. Nakatulog po ako agad noon. Ngunit madaling araw ay ginigising ako ng kaibigan ko dahil may nakita daw siyang dumaan na anino sa aming pintuan. Gumagalaw-galaw pa daw ang kurtina nung ito'y napadaan. Hindi daw siya makatulog dahil tila ba mayroon daw nakatingin sa amin. Dahil sa karanasang iyon ay napuyat po ang kaibigan ko kaya simula noon ay hindi na siya ulit natulog pa sa bahay namin. Mayroon ding karanasan si Bambi na bunso naming kapatid. Dinala niya ang kaibigan niyang si Hedge at doon sila natulog sa sala namin. Ako, nung gabing iyon ay toka ko sa sakahan namin kaya ang kapatid ko naman ang naiwan sa aming bahay. Natutulog na raw sila noon sa sala at nang biglang nagising si Hedge dahil may naririnig siyang naglalakad sa sala namin. Nung nilingon daw niya ito ay wala naman daw siyang nakita kundi ang gumagalaw-galaw na kurtina papasok sa kwarto. Ganun rin ang nangyari, hindi siya nakatulog hanggang mag-umaga na at hindi na ulit ito natulog sa aming bahay. Halos lahat kami sa aming bahay ay pinaparamdaman ng kung anumang multo o elemento na naroon sa aming kapaligiran. Ang panganay na anak ni May ay pinakitaan rin sa kwarto namin. Ngunit mas nakakatindig balahibo po ang kwento niya. Ito yung nakakatandang anak ni May na batang nagkakasakit noon sa kwento kong nakasalamuha ang aswang. Isang hating gabi raw ay nagising daw po siya dahil may naaaninag siyang nakasilip sa likod ng kurtina sa kwarto. Ang ginawa niya ay dahan-dahan niyang binaba ang kumot para makita niya kung sino ang nakasilip sa likod ng kurtina. Nung makita niya po iyon, ay daglian daw po niyang binalik ang kumot sa pagkakatalukbong at yumakap ng mahigpit sa nanay niya. Kinabukasan ay kinilabutan po kami sa kwento niya. Nakita raw po niya ang isang lalaki na may sungay na nakasilip sa may kurtina namin. Sinabi namin sa kanya na baka namamalikmata ka lang. Para sa ganun ay hindi ito matakot. Kung minsan tinatawanan namin ito para mawala sa isip niya ang kanilang nakikita sa bahay. Pero alam ko po sa aking sarili na totoo ang mga sinasabi niya dahil isa lamang itong bata at ang mga bata po ay hindi nagsisinungaling. Isa pang karanasan ay yung bumisita ang pamangkin kong si Will mula sa Davao del Norte. Kinuwento niya ang kanyang nakita sa sala namin. Nakaupo daw po siya noon habang nanonood ng TV. Maya-maya ay tumayo po siya at pupunta sana sa kusina para kumuha ng tubig. Ngunit bigla po itong huminto sa paglalakad dahil nakita po niya ang isang babae na mabilis daw ang paglalakad papuntang kwarto namin. Ang kwarto na iyon ay kwarto po ng aming nanay na nung mga panahong iyon ay nagdarasal. Isa daw po iyong multo dahil nakalutang daw po iyon. Si Will ay hindi natatakot sa mga ito dahil sanay na po siya at bukas po ang kanyang third eye.
Kinuwento niya ito kay nanay at sinabi ni nanay na nakita rin daw po niya iyon sa kwarto habang nagdadasal daw po siya. Tuwing alas 6 ay nagdadasal po talaga si nanay. Habang nakayuko raw po siya, ay napansin raw po niya na parang may reflection sa salamin ng portrait ng Birheng Maria sa kanyang altar. Tiningnan lamang po ni nanay ang reflection na iyon sa salamin habang patuloy lang po siya sa kanyang pagdarasal. Sinabi ni nanay na nakatayo raw po iyon sa may pintuan at nakatingin lang sa kanya. Ayon pa kay nanay, ang figura daw ng babaeng iyon ay katulad na katulad sa nanay niya. Kaya naisip niya na baka binisita lang daw po siya ni Lola. Lahat po kaming miyembro ng aming pamilya ay pare-pareho pong nakaranas ng kakaiba sa aming bahay. Pati na rin po yung mga bayaw ko. Alam ko po na may kakaiba sa aming bahay dahil kung sa ibang bahay naman po ako natutulog ay dire-diretso naman po ang aking tulog. Sa tuwing nangyayari iyon ay agad naming sinusunod ang mga payo ni nanay. Tama po siya. Nawawala agad kahit mga aswang kapag sinasambit mo ang Panginoon at magdasal lamang po ng taimtim. Dahil sa palaging nauulit ang mga pangyayaring ito, ay doon na po ako nagdesisyon na gumawa na nga ako ng kubo sa labas ng aming bahay. Dalawa kami ni Bobby noon at ang ibang materyales na ginamit namin ay galing pa sa kanilang bakuran na maraming punong kahoy. May kalayuan po ang bahay nila ngunit desidido po ako at porsigido para matapos agad ang kubo sa labas dahil madalas ay ako lamang po ang naiiwan sa bahay namin tuwing gabi dahil nag-aaral po ako nung mga panahong iyon. Hinakot namin ni Bobby iyon kahit mabigat at mahirap basta matapos lang agad ang kubo namin. Wala pang isang linggo ay natapos na namin ang kubo sa labas. Masaya ako noon dahil simula po noon ay palagi na akong may kasama na natutulog sa aming kubo. Dito ko na nakilala si Lod, ang kaibigan kong palaging may itak sa tagiliran tuwing gabi. So ayun, tatlo kami ni Bobby ang laging natutulog sa kubo. At talagang nakakatulog po ako ng maayos dahil si Lod ay palaging may itak at tatlo kami doon. Minsan ako lang mag-isa sa kubo pero mahimbing po talaga ang tulog ko doon. Kaya nasabi ko talaga na may kakaiba po sa loob ng aming bahay. Mula nung nagkamulat ako ay hindi po nagbago ang bahay namin. Ganito pa rin po ang itsura ngunit may konting ginalaw po ang aming tatay dito. Inulit po niya ang disenyo ng kisame dahil iyon po ang suwestyon ng albularyo. Kung bakit? Kasi nung panahon pong binago ang kisame namin ay kakalibing lang po ng kapatid kong lalaki. Nadisgrasya po kasi sila at namatay kasama ang pinsan ko pang lalaki. Maswerte naman po ang tatlo naming kaibigan at nabuhay sa malagim na pangyayaring iyon. Kung napapakinggan po ninyo ang huling bahagi ng kwento kong Mabangis na Aswang, may binanggit ako sa huling bahagi ng kwento na may ibang tao na ang nagsasaka sa aming sakahan. Siya po ay isang kaibigan ko rin at isa sa mga nakasurvive sa malagim na aksidente. Hiniling niya sa aming tatay na kung maaari ay siya na lang raw muna ang magbabantay at magtatanim sa aming sakahan. Sa kwento ko ring iyon, ang isa kong kapatid na lalaki na nag-iigib ng tubig at kumaripas ng takbo kasama ang kaibigan niya dahil tanghaling tapat ay sinumpong ng pagkaaswang ang matanda sa bahay nito na kung saan ay pinagkukunan namin ng tubig sa sakahan. Siya ang namatay sa pamilya namin noon at ang isang pinsan ko na kaklase ko sa kolehiyo sa mga panahong iyon.
Sinabi ng albularyo na may ginawa daw po ang mangkukulam. Ewan ko lang po kung totoo ba iyon. Ang kapatid kong ito ay matagal po na nawalay sa amin dahil nanggaling po siya sa Luzon at doon po siya nagtrabaho ng matagal na panahon. Nung umuwi po siya ay madalas ko itong kasama sa mga galaan at pamamasyal namin dahil nga po namimiss namin siya ng sobra. Natatandaan ko pa noon bago siya pumanaw ay nagvi-video kay kami noon at kinakanta niya ang kantang Tears in Heaven ni Eric Clapton kasama yung pinsan naming lalaki na namatay rin sa aksidente. Gusto ko mang i-share ang kwento tungkol sa pagkamatay ng kapatid at pinsan ko, ngunit sa palagay ko po ay hindi pwede. May masasagasaan sa kwento kung sakali mang mahibahagi ito, kaya mas mabuti pa sigurong umiwas na lang sa gulo. Ang mga nangyari po sa kanila ay ipinagpasa Diyos na lang po ng aming pamilya dahil kakilala at kabarangay lang din po ang may gawa ayon pa sa isang albularyo. Ang dahilan, pag-ibig. So balik tayo sa kwento. Dahil sa pagkamatay nila ay inulit po ang disenyo ng kisami sa bahay at yun ay ayon sa isang albularyo. Ibang albularyo po ito at hindi yung albularyo sa kwento kung nakasalamuha ang aswang. Naaalala ko pa noon sa burol ng aking kapatid ay nilagyan nila ng sisiw sa taas ng kabaong. Hindi ko po alam kung bakit kasi yun ang sabi ng albularyo. Kung alam po ninyo ay pwede ninyong i-comment po sa baba. So yun ang dahilan kung bakit naiba ang disenyo ng kisami ng bahay namin. Kung naaalala po ninyo si Mang Boy sa kwento kong nakasalamuha ang aswang, bago pa man ito manggamot nung inaswang si Jane at ang mga anak ni May, ay may kakaiba na po siyang naramdaman pagpasok niya sa aming bahay. May ibang presensya daw po ang nasa loob daw po ng aming bahay. Ang mga magulang ko naman ay hinahayaan na lang nila sapagkat hindi naman sila nananakit talaga. Ngunit dahil matapang po ako at napakaraming karanasan sa loob ng aming bahay ay ayaw ko po talagang matulog sa loob. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito at sana'y nagustuhan po ninyo.